Ano ang EC chemotherapy? EC, epirubicin at cyclophosphamide, ay kombinasyon ng dalawang klase ng gamot sa breast cancer. Ano ang paraan bago magsimula sa chemotherapy? Bago magsimula sa chemotherapy, karamihan sa mga ospital ay nag-aayos ng sesyon ng impormasyon sa chemotherapy. Tatalakayin ng isang nurse kung paano at kailan isasagawa ang gamutan sa chemotherapy. May pagsusuri sa dugo, blood test, at ang iba ay isinasagawa ang ECG, electrocardiogram. Ito ay simpleng pagsusuri sa ritmo ng puso, ang bigat at taas ay kailangan ding sukatin. Isinasagawa ang paraan na ito para malaman ang tamang gamutan o dosage ng gamot sa chemotherapy na nararapat sa iyong katawan. Paano isinasagawa ang EC chemotherapy? Ang EC chemotherapy ay isinasagawa sa pamamagitan ng intravenous o pag-inject ng gamot sa ugat ng dahan-dahan. Meron akong 4 na gamutan ng EC chemotherapy, isang cycle sa bawat 3 linggo o isang gamutan bawat 21 na araw. Pagkatapos ng EC chemotherapy, isusunod ang pangalawang gamutan, at ito ay ang docetaxel chemotherapy o Taxotere. Ang detalye ay mapapanood sa susunod na video. Ano ang mga posibleng side effects at interbisyon ng EC? Una, mas mababang resistensya ng katawan. Obserbahan ang sarili kung may bakas, tanda at sintomas. Kung meron sa isa nito ay huwag mag-atubili na humingi ng medikal na payo kung tumaas ang temperatura ng katawan o may lagnat. Panatilihing malinis ang pangangatawan at kumain ng masustansyang pagkain. Iwasang makihalubilo sa matao na lugar, may sakit, lagnat at lumayo sa mga hayop. Pangalawa, pinipigilan ang paggana ng utak. Naka-schedule din ang pagsusuri ng dugo para ma-monitor ang pag-function ng utak. Pangatlo, pagduduwal, pagsusuka at walang gana sa pagkain. Subukan ang maliit o unti at madalas na pagkain at panatilihin ang balancing diet. Iwasan ang maanghang at mamantikang pagkain. Gamot ay ibibigay para mapagaan ang pakiramdam. Pang-4, pagkapagod. Pagkatapos ng gamutan ay makakaramdam ng pagkapagod, iwasan ang sobrang trabaho. Bigyan ang sarili ng sapat na pahinga. Pang-5, paglagas ng buhok. Ang paglagas ng buhok ay pansamantala lamang, muli itong babalik pagkatapos ng gamutan. Bago ang gamutan pwedeng magpagupit ng maiksi, gumamit ng wig o sombrero kung gugustuhin. Pang-6, pagbabago sa kulay ng ihi. Ang ihi ay magiging kulay pula ng ilang araw lamang. Pang-7, sakit, sugat at singaw sa bunganga o bibig. Huwag manigarilyo at uminom ng alak. Iwasan ang maanghang at maasim na pagkain. Panatilihing malinis ang bunganga. Pwede gumamit ng asin. Ihalo ang kalahating kutsarita ng asin sa maligamgam na 500cc, o kalahating baso na tubig. Gamitin ito sa pagmumog sa gabi, bago at pagkatapos kumain. Pang-8, pagbabago ng buwan ng daloy o regla. Karamihan sa mga babae ay nagkakaroon ng irregular o tumitigil ang buwan ng daloy o regla. Mapapansin din ang sintomas nito tulad ng pag-iinit ng katawan, pinagpawisan, pagkahilo, sakit ng ulo, mabilis at irregular na pagtibok ng puso, insomnia, pagkabalisa at depresyon. Mapapaaga ang menopause. Pang-9, kawalan ng kakayahang magbuntis. Ang gamot sa kanser ay nakakapagdulot ng kawalan ng kakayahang magbuntis. Nararapat na kausapin ang doktor ukol dito. Pang-10, pagkairita sa pantog. Uminom ng sapat na tubig. Pang-11, panganib sa puso. Ito ay isasaayos ang espesyal na pagsusuri kung kinakailangan. Pang-12, pagkasira ng tisyo sa katawan. Ang gamot sa kanser ay maaring tumagos sa daluyan ng dugo habang isinasagawa ang gamutan. Ipagbigay alam kung may pamumula, pasa, sakit o kaya mainit na sensasyon sa lugar ng injection habang nasa gamutan. Pang-13, hepatitis.
Ito ay mas karaniwan sa mga pasyenteng may hepatitis B. Pang-14. Komplikasyon. Ang pamamaraan ng gamutang ito ay maaring humantong sa matinding komplikasyon na nagreresulta sa paggamot kaugnay na dito ang kamatayan. Ang anti-cancer therapy ay nagdudulot ng kanser, pero ito ay bihira lamang. Kung kayo po ay may mga katanungan, magkomento lang po sa ibaba ng bidyong ito at kayo po ay aking sasagutin. Huwag din pong kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na video. Salamat po sa inyong suporta.